Mula sa EDSA, sa luwasang Bonifacio naman, kinalakpan ng mga analista ang kailangan na ilabas ang katotohanan sa matinding korupsyon sa Kabanambayan. Sinusundin ng mga ito ang anilay pag-isipit kay Senador Dante Marcoleta na naunang ng tulong ng investigasyon sa flood control scandal. Eden Santos sa balita. Hindi nagpatinag sa malakas na ulan ang mga nagsinta sa pag-iipon sa Liwasang Bonifacio sa Manila. Sigaw ng mga ito ang paglabas ng katotohanan sa matinding korupsyon sa Kabanambayan. Nais din nila na panagutin ang mga mas
line sa flood control scandal. Bit-bit ang mga placards ay binatikot nila ang pag-bibit kay Senator Rodante Marcoleta na sasampahan ng kasong genre ng Office of the Ombudsman. Tinusto nila kung bakit Senator Marcoleta ang ikukulong o sila ang manggarambong. Wala ay nagbatihan at walang matibay na ebidensya dahil ang private lang sa donation at hindi plano. Binatikot din ng mga ito ang patuloy na ginagawang gandalo. Nakapagdala ang mga kurangit ang tatuhan at huwag ipakulong ang nag-iimbestiga sa flood control scandal. Nirerespeto at inikilala naman ng Manila Police ang karapatan ng ating mga kababayan na magpapayag ng kanilang damdamin. Salud. Nagkakampi-kampi po para protektahan nila ang isa't isa, lalo na ang nakaw na pera. Hindi lamang po nagkakampi-kampi para protektahan ang isa't isa upang hindi po matukoy ang utak ng korupsyon. Mastermind! Pero ngayong gabi, magtutuloy-tuloy pa rin yan, Erlo. Nasa sila? Nasa sila, brother? Wala eh. Wala na ba nyo? Oh, get tayo na. Uwi na kayo para bukas eh. Uwi na kayo? Mamaya ka. Hindi, kasi nga dito na ako galing kanina. Update ko lang to. Bukas ulit tayo. Wala naman tao sa iwasan eh. Ha? Bakit ba sila nasa babay doon? Ha? Bakit sila sa babay doon? Dapat dito na. Sino ba nagpakana ng liwasan na yan? 3 beses isang linggo. Magkano ang pinakamaliit na delivery ninyo? 500 billion pesos. Magkano ang pinakamalaking delivery ninyo? 4 na bilyong piso. Ilagay na lang po natin sa 1 bilyon. Ang ibig sabihin, sa isang
it's alam, pag ginagamit na kasi yung batas at institusyon, ang sasabihin sa tao, sa korte mo na labanan yan. Non-bailable to. At hindi lang naman si Senator Marcoleta, napakarami ng pinoformahan ng ganito. So, pagka mismong legal system natin ay at mga institusyon ay medyo nasa-shake na at nagugulo, tama lang na may peaceful protest at dapat makinig na yung gobyerno. Nangyari ang EDSA 1 and 2 precisely because naabuso yung mga institusyon. Na nila'y may tuturing na tangkang patahimikin ng kanilang hanay habang patuloy nilang binabahagi ang mga nalalaman sa korupsyon sa gobyerno. Wala na mga ganang pahayag ng mga kailangang ahensya dahil sa nasabing pahayag ng dating Congressman Mike Defensor. At kanina rin sa hapon, dumating Senator Alan Peter Cayetano para magpahayag din ng suporta sa mga dumalo dito sa rally. Sa kanya na rin kalumpati, tinusto niyang animal na patuloy na paglaban sa atas sa kulangan ng paggalang sa osisa. Yan din niya na ang kahalaga ng pagsunod sa rule of law, paggalang sa due process at pagpapalang ng mga pagsisimulataan sa kanagibang gata. Ang nagsasunod na pahayag ni dating Congressman Mike Defensor at Senate President Alan Peter. Mahalaan, Cortez Molina, para sa mata ng agila, matataas, matapang, matapat. Maging ang ilang kritikko ng pamahalaan ay lumahok sa pinasyang rally para sa katotohanan at katarungan sa EDSA People Power Monument para sumuporta sa panawagan para sa hustisya at pantay na pagtrato sa bata. Para sa detalye, may live report si Erlo Bringas. Erlo. Kali bumuot na yung daan dito sa bahagi ng sa White Plains, pero maranatili soldo yung mga tumalong na ito sa rally sa White Plains. Magang nagtipon dito sa bahagi ng sa White Plains na libo-libo natin mga kababayan bilang bahagi ng rally para sa katotohanan at katarungan. Sa iba't-ibang panig ng Metro Manila at probinsya para dumating pumesto na rin dito sa ito na Netizen ang nagpahayag ng suporta at paggalang sa disiplina, kaayusan at pagkakaisa ang pinakita ng mga lumahok. Kapansin-pansin na hindi lamang mga sumusuporta sa rally ang nagpahayag ng kanilang saloobin. Mula sa iba't ibang pananampalataya at sektor, marami ang nagsabing ang panawagan para sa katotohanan, katarungan at pananagutan ay hindi lamang issue ng iilan, kundi usaping dapat pakinggan ng buong bayan. Kasabay nito, naghain si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ng House Resolution No. 1169 na nananawagang ipagpatuloy ng Kamara ang investigasyon sa mga proyekto ng flood control. Ayon sa mambabatas, hindi pa tapos ang pagliliti sa mga umano'y irregularidad dahil marami pa ring mahalagang dokumento at testimonya ang dapat pang mabusisi. Binigyan din ni Leviste na bagamat may mga kasong na ng hirap sa buhay. At habang patuloy na igiligiit ng administrasyon na umiiral ang rule of law, sinasabi ng mga kritiko na ang tunay na sukatan ng good governance ay hindi kung ilan ang nakakulong, kundi kung lahat ba ng inakasahan ng katiwalian at pag-abuso sa kapangyarihan ay pantay-pantay na pinanakasahan. Din nito ang administrasyon na ginagamit umano ang sistema ng hustisya laban sa mga kritiko ng gobyerno at nagbabala sa lumiliit na espasyo para sa political dissent. Samantala, nandigan naman ang mga taga-suporta ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang mga kasong isinasampa at mga investigasyong isinasagawa ay bahagi ng pagpapatupad ng batas at pananagutan sa pamahalaan. Nag-ugat ang mga usapin ito dahil sa pagpapatupad ng Pangulo ng batas. Wala pang isang taon, pero marami nang nakasuhan, marami nang naipakulong, ang isa nga po ay kaalyado pa
yung dating Pangulo Duterte. I am referring to Senator Bob Revilla. Kaugnay nito, matatanda ang ilang beses na pinagtanggol ng palasyo ang mga hakbang ng administrasyon kung saan higit ni Palace Press Officer Claire Castro walang sinumang nasa itaas ng batas at ang mga investigasyon ay isinasagawa alinsunod sa due process. Sa kanyang pahayag, bigyang din ni Vice President Duterte na hindi na lamang ito usapin politika, kundi usapin ng karangalan ng and peace. Kaya, nais namin iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto namin ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice. At hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Ako si Juan de la Fuente para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Naniniwala naman si Vice President Sara Duterte na ang lalaking pagkadismaya ng publiko sa administrasyon ang siyang dahilan ng malawakang kilos protesta o rally para sa katotohanan at katarungan. Git ng Vice ni VP Sara, bukod sa kabiguan ng administrasyon na solusyonan ang lumalalang problema ng bansa, ay ginamit din ng administrasyon ang batas laban sa mga kritiko ng gobyerno. Detalye sa ulat ni May Detalye. Sa pa ang unang ipakukulong sa alis na ang mga malalaking pangalang tungkol sa korupsyon. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng komiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin ng mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiyansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Sa madaling salita ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero paano naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador at mismo ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang Iglesia ni Cristo ang layunin at pagsasagawa ng rally para sa katotohanan at katarungan ganon sa EDSA People Power Monument sa Quezon City at maging sa Liwatan Bonifacio sa Manila. Report mula kay Juan de la Fuente. Pagsusulong sa katotohanan at katarungan. Yan pa rin ang pangunahing mensahe ng mga kaarid sa Iglesia ni Cristo at mga mamamayang nagtitipon sa People Power Monument sa EDSA Quezon City at sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Pero bukod sa paghahanap ng katotohanan at pagpapanagot sa mga sangkot sa malawakang katiwalian sa Flood Control Fund, paghahayag din ito ng suporta kay Senador Dante Marcoleta na nakaharap sa kasong plunder. Si Marcoleta ay isa sa mga pangunahing nagtutulong sa investigasyon para mapanagot ang mga sangkot sa flood control anomaly.
Sa statement, binigyang diin ni Brother Edwin Cabala, tagapagsalita ng Iglesia ni Protesta sa EDSA. At ilang personalidad nakisa para sa rally para sa katotohanan at katarungan ng iba't ibang grupo. Detalye sa pagbabalik po yan ang mata ng Agila Primetime. Sa kabila ng masungit na panahon, hindi natitinag ang ating mga kababayan sa isinasagawang rally para sa katotohanan at katarungan. Mas lalo pang naragdagan at dumarami ang mga tao na nakikilahok sa panawagang wakasan ang korupsyon. Then Paskwa para sa mata ng Agila. Batatang! Batapa! Batapa! Kinumpirma naman ng Eastern Police District o EPD ng Philippine National Police na napasukan umano ng infiltrators ang ginanap na rally sa EDSA kanina. Ang sabing lalaki na nagpanggap na kaisa sa mga ralista ay nampato ng mga pulis at ayon kay Colonel Marlon Kimno, mismong ang nagrarally, ang nagsuko sa lalaki sa PNP. Narito ang bahaging pahayag ng pulis. Ibang mga damit. Kaya pakiwari namin, yun, nakita ko naman kanina. Hindi yun yung mga kapatid na nagsimulan. So, positive infiltrator, sir? Malamang na-infiltrate tayo, na-infiltrate kami. Sabi mo pagtulungan ng Philippine National Police. Kasama rin ang ilang mga opisyal ng MNDA na ngayon ay nagmo-monitor sa sitwasyon sa EDSA at maging sa Liwasang Bonifacio sa pamamagitan niya ng CCTV sa MNDA Communications and Command Center. Samantala, ang mga nakaparada ng mga sasakyan sa paligid ng EDSA kung saan naroon ang mga nagrarally ay kanila na rin tiniyagang para magsakay ng mga pasahero. Samantala, hinarang po ang ilang bus na sinasakyan na malalahok po sa rally para sa katotohanan at katarungan sa EDSA People Power Monument ng mga otoridad. Sa bahagi po yan ng Cavitex, Tarlac at Pampanga. Vin Pascua sa balitang yan. Ilang mga sasakyan ang hinarang ng mga kapulisan. Hinarang ng mga pulis ang ilang bus sa bahagi ng Cavitex na sinasakyan ng mga pupunta sa pagtitipon sa EDSA. May ilan ding mga sasakyan ang napaulat na hindi pinalulusot ng mga pulis at highway patrol group sa boundary ng Tarlac at Pampanga. Ayon sa mga sakay nito, nais lamang nilang makiisa sa rally para sa katotohanan at katarungan. May isa pang tagpo mula sa rally at individual sa malayang pamamahayag at yung tinatawag nila na maximum tolerance. Pero yung maximum tolerance hindi natin alam kung hanggang saan yung tolerance ng PNP dahil ang sagot sa atin ng PNP maya't maya ay ina-assess nila yung sitwasyon sa kaganapan dahil nga mula pa kaninang umaga, nagsimula sa kulang na 5,000. Ngayon, batay sa kanilang record na nakatala sa Central Operations Center, nasa mahigit 14,000 na at patuloy pang nadadagdagan ang tao sa EDSA People Power Monument Alley. Okay, bilang panghuling katanungan, Vic, ito bang mga nagrarally na ito, organizers, post facto or after the fact ay oobligahin ba? Kumuha kayo ng permit bago nyo ituloy itong mga rally ninyo? Yun ang pakiusap ng PNP, pero ewan ko, dahil ngayon ko lang nakita bago ako umere, meron ng report na mula sa Quezon City Police Office. Pero nabigla sila na hindi nila akalain na kaninang madaling araw ay nagsimula na dumagsa ang tao sa area ng People Power Monument at maging sa Liwasang Bonifacio Alley. Okay, Vic, isa pa ha, anong pinaghuhugutan ng ating PNP dito sa kanilang pahayag na inaaral nila yung posibilidad na sampahan ng kaso ang mga nasa likod ng protesta? Saan galing yun? At anong ibig sabihin nito? Doon sa pahayag dahil mayroong, ewan natin, unverified report doon sa Cabinet Cluster on Security ay tinitignan nila dahil isa sa itinuturo nila na butas ay yung kawalan ng permit. Pero ngayon, meron akong nakitang impormasyon ngayon na galing mismo
sa Quezon City Police na mayroon ng permit ang isinasagawang programa dyan sa EDSA People Power Monument. So ina-assess nila ngayon yung sitwasyon dahil doon sa statement na inilabas ng PNP ay makikipag-coordinate sila sa organizer na kung maaari magkaroon ng self-dispersal doon sa crowd na nagtitipon-tipon sa People Power Monument Alley. Vic, kung sakasakaling ito ay magtagal pa at Philippine National Police at saka ng mga organizer ng ginaganap na palatuntunan o kaya ay rally sa area ng White Plains sa harap mismo ng People Power Monument. Balik sa inyo, Ali at Alex. Okay, Vic, ang isa sa pinupukol sa ating pambansang pulisya ay ang nagkaroon daw ng intelligence lapse. Yan ba ay nabanggit? Bakit ba ito ba ay meron silang intelligence report na magkakaroon o talagang biglaan itong surprise rally na to? Kanina sa pahayag ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin, dahil itong 6,500 na police personnel na nakadeploy sa Metro Manila, ito ay nasa ilalim ng NCRPO. Ang Allen Reyco. The Chief has ordered all our police units nationwide to be on full alert status. This is to prevent any untoward incident sa lahat po ng areas natin within the country. So sa ngayon, ang PNP, pag sinabing naka-full alert, lahat ng units o personnel ng pambansang pulisya ay naka-standby, kansilado ang lahat ng kanilang mga leave at bakasyon at nananatiling nakamonitor sa mga kaganapan sa EDSA People Power Monument maging sa liwasang Bonifacio. Ihalin ang maximum tolerance. Iginigit rin ng Malacanang na wala silang namomonitor na banta sa seguridad. Pero ang paligid ng labas ng Malacanang, bantay sarado. Para po mas maproteksyonan ang mga nandito sa loob, kasama kayo. At alam po natin na kapag kami ganito mga klase ng rally, ano naman po ito? Kasama na po ito sa paghahanda. Hindi po natin alam kung may mangyayari dito, kung may papasok or what. So ito po ang pinaka-opisina ng ating Pangulo. Kinumpirma naman ni PCO Secretary Ding Gomez na tuloy ang biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bukas papuntang Canada. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay, mabilisan lang, Mads. Wala namang utos sa Malacanang na hanggang alas 6 lamang ng gabi ang mga nagtipon dyan sa EDSA? Naku, Alex, wala kasi tayo sa bahagi ng EDSA ngayon, inabot tayo dito hanggang sa may bahagi ng Pasay sapagkat umikot tayo sa lalawigan ng Cavite sapagkat may mga napaulat kasi kanina na mga kababayan natin na pupunta sa ginagawang rally sa Maynila at sa EDSA, yung hinaharang ng mga pulis ko, kaya ngayong hapon ay nag-ikot ulit tayo sa bahagi ng Cavite para makita kung may mga hinaharang pa. Pero sa pag-ikot naman natin ngayon, wala na tayong nakita na mga hinarang na mga papaluwas nating kababayan. Okay, maraming salamat sa iyo, Madeline Villar Moratillo. Agad na isinailalim sa full alert ang buong puwersa ng Philippine National Police sa buong bansa dahil po sa patuloy na pagdami ng tao sa EDSA People Power Monument. Kunin natin ang live report mula kay Vic Sumintak. Vic! Ali, dito sa National Headquarters ng Philippine National Police sa Campo Crame, patuloy na nakatutok ang pamunuan ng pambansang pulisya sa Central Operations Center ng PNP sa pangunguna ng Directorate for Operations at nakasubaybay si PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. Kung kanina ay ang National Capital Regional Police Office lamang o NCRPO, Regional Police Office 3 o Central Luzon at ang Regional. Magpapahinga lang po ng konti yung mga nagkakakanta kasi pinagod nyo rin.
kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatuwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiyansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Sa madaling salita ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero paano naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador, at mismong ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice. At hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo.
Tulog to! Tawagin mo kayong AFP! Dagdagan nyo to! Tawag kayo ng Air Force! AFP! Protect the magnanakaw! Yan! Sige pa! Kulang pa yung practice sa grupat! Kaya naman! Kulang pa! Pag-out ng mga galing at frustration namin! AFP, tawag! Tawag po kayo! Hindi ba kami pwedeng maglabas ng kabahin nito? Tama! Tama! Asa kayo? Kami, alam namin na kami natin sa'yo. Andito kami sa Dasma, Alam Linyas. niyong kakampi niyo kami kasi mga simpleng mamamayan lang tayo lahat. Binigyan namin Dasma, kayo ng Linyas. Ano? pinapasweldo namin kayo para gawin ang trabaho niyo. At yun ay protektahan ang mga Pilipino. Saan kayo na, Marshall? Kami ang mga boss niyo. Alam nyo, sumasaludo kami sa inyo kapag tama ang ginagawa nyo. Ganun? During the time of PRRD, lagi kami nagpapasalamat sa inyo. Willing kami na taasan yung mga sweldo nyo. Kasi alam namin na ginagawa nyo ang tama at kung ano ang para sa bayan. Ngayon, naniningil kami. Naniningil kami sa mga sweldong dinople namin. Asan kayo? Ngayon, sir, hindi kami mga bobo, hindi kami mga tanga, nasasaktan namin ang mga kakampi nating pulis. Huwag nyo kaming maliitin. Hindi nyo ba nakita na nung pinaatras nila kami, umatras kami? Yun ba ang nangaaway? Diba, sabi ko, basta pantay lang ha. Pantay na, okay na. Nagkaroon ba ng gulo? Ang mga tao ngayon ay frustrated. Maliban sa mas malala ang krimen sa mga kalsada, kung makaligtas kami sa saksa, hindi kami makakaligtas sa sakit. Hospital. Kasi magkaka-leptospirosis kami. Kasi araw-araw, maliban sa hindi kami ligtas sa mga kriminal, hindi pa kami ligtas sa baha. At hindi kami ligtas sa hospital. Pero wala silang pambayad natin sa mga sakit natin. At kung sakali magkakasakit kami, dahil sa... Sino ba naman ang gusto dito sa kalsada? Wala! Sino ba naman ang gusto na napupolusyonan dito? Nandito kami kasi galit na kami sa gobyerno. Nakita nyo naman sa liwasan, hindi na naman kami ng gulo. Diba? Kaya kasi... Binayaran kayo na ka ng gulo doon eh! 3,000 kada isang bata! Kaya sabi ko naman kanina kay Fer, at naiintindihan din naman ni Fer, na tayo ay nag-vent out lang. Ano ang sigaw natin? Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Ibabalik na natin. Huling-huli, pasensya na sir, ngayon pa lang masasaktan ang mga damdamin nyo. Ngayon pa lang, marami kayong maririnig na galit. Yun ang aming gagawin. Hindi namin kayo aawayin, hindi namin kayo sasaktan, para hindi nyo din kami saktan, kasi kami ang mga boss nyo. Kami ay mga boss na nagsasabi sa inyo na hindi na namin nagugustuhan ang trabaho ng gobyerno kung saan kabilang kayo. Kami ay mga boss nyo na nagagalit na sa inyo dahil hindi na namin gusto ang kakulangan nyo ng aksyon sa mga nangyayaring ito. Pero again, hayaan nyo kaming maglabas ng aming saloobin. Yun lang. For a start, ipaalala ko sa bawat isa sa mga kapatid natin, mga kapulisan dito, ano po ba ang inyong mga tungkulin? Ang tungkulin nyo ang protektahan ng bawat isang
ordinaryong Pilipino, hindi ang mga putang ina nakatira sa loob ng mamahaling subdivision na yan. Huwag nyo sasabihin sa amin na mamahinga sila. Eh putang ina, eh paano naman kami dito? Sila ay natutulog sila naka-aircon. Samantalang iba, kawawa. At ang bahay nila, sa tingin nyo ba naririnig nila tayo? Nakasampok lang yan! Nakasampok! Eh putang ina, marinig kaya tayo nila? Hindi! Wag mo kami dito! Wala na akong battery! Hindi na ako makakauwi! Wala na akong battery! Hindi na makakauwi! Paano ko naman ang taxi ko? Sana maintindihan natin sila. Pasulahin na sa kamay. Hindi sila masisisi sa akin. Sinusunod lamang Yung nila. protektahan ng magnanakaw ng pera nyo! Ilabas niyo yung magdanakaw! Inuutosan namin kayo! Hulihin niyo yung magdanakaw sa loob! Ilabas niyo rito! Huwag niyo po protektahan! Pinapaswentuhan kayo ng taong bayan! Pinoprotektahan niyo yung magdanakaw! Ninanakaw din nila! Huwag mo sila protektahan! Malolobat na rin ako. Malolobat na rin ako. Kung saan dapat ang hospital ng gobyerno ang magliligtas sa buhay ng bawat isang ordinaryong Pilipino. Kayo ay kasama doon sa mga ordinaryong Pilipino. Huwag kang maprotektahan si Marap! Sir! Sir! Sila, gusto magsalita. Asan na si Sir? Ayan na! Sir, dito na! Ito. Lalagyan na ako. Ayan na! Ayan na! Ilabas mo na! Para makuwasan na ang galit mo. Yan! Tagtagin mo pa! Kita nyo, after ay... Grabe! Grabe, ang dami, no? Wow! Ang dami, oh. Dami, oh! Huli na yata tayo, ah. Grabe, ang dami. Katikim naman tayo ng pulusan. 10 truck ng pulis. Dami policemen. Laki pa naman ang ibayad sa... Oh, billion, eh. Wala nang pulis doon sa Kalakal. Ano ka na lahat? Doon na naman tayo! Oh, doon na naman tayo! Okay, Malacanang tayo! Wala nang pulis doon! Diba ito? Ayan yung makakampi natin! Ang ganda sana, no? Ayan yung respect namin, pero hindi. Respect namin niya, eh. Dod! Tayo. Harang-harang kayo, meron pala putak dito, eh. Hindi, ano na ba yung ano, OSA at saka ano, NBI? Kakasahan na. Kakasahan na.
Hold your line. Hold your line na. Everybody, hold your line. Pwede nyo sa bayan! Doon nagkakaputok at kami naharap ninyo! Andun yung ano, nagpupunta ka sa loob, okay dito. Yun ang... Hindi na pigilan na, nag-aaway sa loob. Sayang ang buhay nyo! Nagamit lang kayo ng gobyernong adik! Nagkakaputukan doon! Ang gagawin nyo! Pakakayo kayo dito! Kalaban nyo! Nakakaputukan na sa loob! Ayan nyo muna! Oh, makinig! Makinig! Makinig kayo! Putangin na, makinig! Wala nga putukan! Pag meron kayo natinig, verify mo na! Verify mo na! O, nandun na sir, Okay, tumakbo. pagkakaya kayo eh! Mali sa lugar! Nandun na, tumakbo na sila. Nakakaputukan na sila! Tututukan nyo! Mga pulis dapat ay nasa loob! Bakit nandito sa labas? Yung mga pulis dapat nasa loob! Nandun sa loob ang gulo! Bakit nandito sa labas yung mga pulis? Ha? Ano yung kaguluhan? Inaantay nyo! Namamatay silang lahat doon! Walang nagagawa! Kaya nga naka-live! Ito, naka-live! Naka-live na kayo! Walang tao ba? Nagkabo rito sa loob ng dado na yun! Wala ka rin eh! Kaya dahil Uy! Paresto ko talaga kayo. Relax na, relax na. Verify muna natin, verify muna natin. Hoy, makinig, makinig. Kaya muna ron. Sunod, gumanaw dito. Kaya muna rin na. Ha? Verify mo na kung positive. Positive, positive. Ay, sa likod. Alam mo yung ikaw na yung pinakamagnanakaw na dumaan sa henerasyon ng Pilipinas. Pero nagbabalak ka pa na i-extend ang termino mo? Putang ina mo. Hayop ka. Kahit buhay mo kulang pang kabayaran sa ginawa niyong pagnanakaw at pambababoy sa Pilipinas. Protect the tips! Protect Sir Jack! Tulog to! Tawagin mo pa yung AFP! Dagdagan nyo to! Tawag kayo ng Air Force! AFP! Protect the magnanakaw!
Nakulong pa! Grabe! Kaya naman! ng mga galit at frustrations namin. AFP, tama. Awag ko kayo. Hindi ba kami pwedeng maglabas ng kabayan nyo? Tama! Tama! Asan kayo? Kami, alam namin na kami natin sa'yo. Andito kami sa At alam Dasmariñas. nyo kakampi nyo kami kasi mga simpleng mamamayan Sa lang tayo lahat. Binigyan namin kayo sa pagkakas. Pinapasweldo namin kayo para gawin ang trabaho nyo. At yun ay protektahan ang mga Pilipino. Saan kayo namasyal? Kami ang mga boss nyo. Alam nyo, sumasaludo kami sa inyo kapag tama ang ginagawa nyo. Ganun? During the time of PRRD, lagi kami nagpapasalamat sa inyo. Willing kami na taasan yung mga sweldo nyo. Kasi alam namin na ginagawa nyo ang tama at kung ano ang para sa bayan. Ngayon naniningil kami. Naniningil kami sa mga sweldong dinoble namin. Asan kayo? Ngayon, sir, hindi kami mga bobo, hindi kami mga tanga. Nasasaktan namin ang mga kakampi nating pulis. Huwag nyo kaming maliitin. Hindi nyo ba nakita na nung pinaatras nila kami, umatras kami? Yun ba ang nangaaway? Diba, sabi ko, basta pantay lang ha. Pantay na, okay na. Nagkaroon ba ng gulo? Ang mga tao ngayon ay frustrated. Maliban sa mas malala ang krimen sa mga kalsada, kung makaligtas kami sa saksak, hindi kami makakaligtas sa sakit. Hospital. Kasi magkaka-leptospirosis kami. Dengue. Kasi araw-araw, maliban sa hindi kami ligtas sa mga kriminal, hindi pa kami ligtas sa baha. At hindi kami ligtas sa hospital! Pero wala silang pambayad natin sa mga At kinuha, at kung sakaling magkakasakit kami, dahil sa, sino ba naman ang gusto dito sa kalsada? Wala! Sino ba naman ang gusto na napupolusyonan dito? Nandito kami kasi galit na kami sa gobyerno. Nakita nyo naman sa liwasan, hindi na naman kami ng gulo. Diba? Kaya kasi Binayaran kayo na ka ng gulo doon eh! 3,000 kada isang bata! Kaya sabi ko naman kanina kay Sir, at naintindihan din naman ni Sir, na tayo ay nag-vent out lang. Ano ang sigaw natin? Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Ibabalik na natin. Huling-huli, pasensya na Sir, ngayon pa lang masasaktan ang mga damdamin nyo. Ngayon pa lang, marami kayong maririnig na galit. Yun ang aming gagawin. Hindi namin kayo aawayin, hindi namin kayo sasaktan, para hindi nyo din kami saktan, kasi kami ang mga boss nyo. Kami ay mga boss na nagsasabi sa inyo na hindi na namin nagugustuhan ang trabaho ng gobyerno kung saan kabilang kayo. Kami ay mga boss nyo na nagagalit na sa inyo dahil hindi na namin gusto ang kakulangan nyo ng aksyon sa mga nangyayaring ito. Pero again, hayaan nyo kaming maglabas ng aming saloobin. Yun lang. For a start, ipaalala ko sa bawat isa sa mga kapatid natin, mga kapulisan dito, ano po ba ang inyong mga tungkulin? Ang tungkulin nyo ang protektahan ng bawat isang ordinaryong Pilipino, hindi ang mga putang na nakatira sa loob ng mamahaling subdivision na yan. Huwag nyo sasabihin sa amin na mamahinga sila. Putang ina, paano naman kami dito? Sila ay natutulog sila naka-aircon. Samantalang iba, kawawa! At ang bahay nila, sa tingin nyo ba nanginginig nila tayo? Nakasampung pa yan! Nakasampung! Putang ina, marinig kayo kaya tayo nila? Hindi! Bakit mo kami dito? Wala na akong matindi! Hindi na ako makakawin! Wala na akong matindi! Hindi na makakawin! Paano ko matapos ko? Sana maintindihan natin sila. Taas na lang nila ako! Natin sila masusunod. Yung protektahan ng magnanakaw ng pera nyo! Ilabas niyo yung magdanakaw!
hindi magdalakaw sa loob, ilabas nyo rito. Huwag nyo po protektahan. Pinapaswentuhan kayo ng taong bayan. Protektahan nyo yung magdalakaw. Malulobat na rin ako. Malulobat na rin ako. Kung saan dapat ang hospital ng gobyerno ang magliligtas sa buhay ng bawat isang hospital ng Pilipino. Kayo ay kasama doon sa mga hospital ng Pilipino. Huwag siyang paprotektahan si Malang. Sir! 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 Asan na si Sir? Ayan na! Sir, dito na! Halika na! Ito. Lalagyan na ako. Ayan na! Ayan na! Ilabas mo na! Para makuwasan ang galit mo. Tagtagin mo pa! Kita nyo, after ay Grabe, ang dami, no? wow! Ang dami, oh. Dami oh! Huli na yata tayo, ah. Grabe, ang dami. Natigil naman tayo ng kulungan. Sa truck ng pulis.